share the word today sa aming bagong topic. Thank you, Lord, that you think through my mind, you speak through my lips, and may signs, miracles, and wonders follow the word preached. Thank you, Father, in Jesus' name again. Amen. Malinaw po ba? Naririnig niyo po ako. Ayan. Praise God. Okay, let's start. Ang aking assigned topic po this May ay Happy May Day pala. Happy May Day sa ating lahat kasi May na ngayon. Kaya Happy May Day. Yun. So ang umpisa po nga, it's Mother's Month. May is Mother's Month. Kaya ano yung sabi ni Pastor? Wait lang. Ooh, ayan. Yes, clear sound. Thank you, Lord. Ayan. Mary, ang ano natin, ang topic natin ngayong Sunday na to is Mary, a mother of faith, surrender, and purpose. Yan ang assigned ano sa akin today. Assigned topic. Ayan, si Mary, the mother of Jesus, the earthly mother of Jesus. Ayan, so, ano daw? Wow, ganda ng topic. Amen. Ayan. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 1. Ayan. So, ano po ba ang ano pa bang dapat nating malaman? So, Miss Pamela, as we go na lang po ha. So, ang buwan ng Mayo ay celebration po ng Mother's Month, ng mga mothers, pero higit po sa pagiging nanay, si Mary po, the mother of Jesus, ay isang model of faith, obedience, and surrender kay God. So, syempre bilang isang ina, maraming hugot, di ba? Ang sarap pumugot palagi dahil hindi madali. Hindi siya madali. Masarap siya. Masarap maging nanay, pero hindi siya madali. So, pero ang dapat lang natin tandaan, hindi kailangan perfect ang isang ina. Kasi walang perfect na wanted perfect mother. Wala. So, hindi natin kailangan maging perfect kasi perfect na si Jesus. So, let us dwell on His perfectness. Hindi natin kailangan maging perfect para gamitin tayo ng Diyos. Kailangan lang natin maging willing. Given that, na kailangan natin maging willing, meron na meron tayong ilang points na pag-aaralan para maging malinaw sa atin ang isang bagay na ito. Kasi hindi naman, sa totoo lang, hindi lang sa pagkakaroon ng physical child ang pagiging ina. Ang pagiging isang ina ay pwede ka na titang ina, yung parang tita ka pero nanay ka, na parang nagpatayo kang nanay ng mga pamangkin mo, ng mga kapatid mo, pwede ka ring maging, ano ba yon spiritual parent. Si Miss Famlen, spiritual parent natin siya, na she cares for us spiritually and kahit nga kahit emotionally di ba, natawagan natin siya, nakapag-open up tayo sa kanya. She does not marry test us, di ba? But she speaks life to us and which I greatly appreciate. Yung ganyan. Tapos, God bless yung spiritual parents natin. Tapos, pwede rin tayong maging mother din sa mga friends natin na hindi, na nangailangan din ng aruga ng magulang. So, another friend, you can be a mother friend to any of your friends, di ba? So, masarap yung ganun na meron kang nalalapitan at nagiging nanay ka din sa kanya. Okay, moving on. Ayan. Point number 1. Yan sabi, ayan, God chooses the humble. Sabi nga, number 1, God chooses the humble. Ito po ay matatagpuan sa Luke 1:26 to 30. Okay? Ang sabi doon, sa Luke 28, sabi, rejoice, highly favored one, the Lord is with you, and you are blessed among women. So, Luke 1:28, ang sabi doon ay, I have come, and having come in, sabi dun sa Luke 1:28, the angel said to her, rejoice, highly favored one, the Lord is with you, blessed are you among women. So pwede mo yung sabihin sa sarili mo, blessed am I among women. I am blessed among women. Sabi ni Doc B. Diba? Kasi sabi ng angel kay Mary, di angkinin natin, I am blessed among women, sabi ni Doc B. Pwede mo yung sabihin araw-araw sa sarili mo. Diba? Sabi ni Grace, I am blessed among women. Yan. Sabi ni Famlen, I am blessed among women.
is true and that is who we are in Christ. We are blessed among others. Hindi yung among lahat ng nasa paligid mo na basta lang separate from the world. Yun ang ibig sabihin nun eh. Kasi you are godly. You are right before God. So you are blessed. You are blessed more than the others, di ba? Ibig sabihin ng others, hindi pa nakakilala. And gusto dahil ang gusto mo, ma-spread yung blessing. We are the salt of the earth. We are the light of the world. Ang sinasabi mo, na ibig sabihin mo, kaya mo dinedeclare yun. Paano pa kaya kung ikaw, ganun ka din mag-isip? Yun ang revelation ko kanina eh. Ako kasi blessed ako eh. Kaya wala sa akin yung ingitera mentality. Paano yun kung ikaw, ganun din ka mag-isip, tapos wala ka rin ganun, kasi alam mo yung blessing mo may overflow. Di, lahat tayo, we outlove one another. Para nag-uunahan tayong mahalin ng bawat isa. Di ba? Mas masarap yung ganun. So Luke 1:30 says, Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Di ba? Kaya may favor eh. May favor kapag naghumble ka. Ang arte naman when you humble yourself in the sight of God, the Lord favors that kind of attitude. Kasi Lord, hindi akong wala I cannot move without you. Yun na ibig sabihin nun eh, yung humility. So ano pa ibig sabihin nun? Si Mary ay hindi ordinary. Si Mary pala ay ordinaryong babae. Kaya lang siya naging special dahil kay Lord, nakita siya ng Panginoon. Tayo din, kahit na nagiging special tayo pag pinipili natin ang Panginoon kasi pinili niya din, makita siya ng Panginoon. Hindi siya sikat, hindi siya mayaman, pero pinili siya ng Diyos dahil sa kanyang heart posture. Meron tayong heart posture na hinahanap ni Lord. Kaya nga, we distrust our thoughts and we trust the thoughts of the Word of God so that the Lord will see us and with that, we will find favor. We will find favor with God because He recognizes His word. Diba? Ang sabi sa 1 Samuel 16 verse 7, For the Lord does not see as man sees. For man looks at the heart. For man looks at the outward appearance. Nag-advance ako. But the Lord looks at the heart. Meaning, tayo din bilang nakakilala sa Panginoon, dapat sa puso din tayo nakatingin. Kasi nababago na tayo ng salita ng Diyos, di ba? Unti-unti, araw-araw, pagbabago. Pero yung spirit natin, we are already right with God. Kaya nga we renew our mind, our will, and emotions. We renew our soul. Di ba? Sabi, Lord, renew my mind. Yun ang sabi. So ano pa yung dapat natin maalala dito sa point number 1? Hindi credentials ang hinahanap ng Diyos, kundi character at puso. Si Mary nga hindi naman siya kasal. Pero nagkaroon siya ng, di ba, parang ito ginawa siya ni Lord na single mom. So, bakit, di ba? So, ibig sabihin, hindi religious si God eh. He is spirit and those who worship Him worship in spirit and in truth. Paano pasa kayo? Anyway, hindi credentials ang hinahanap ni God, but the character of the heart. So we humble ourselves. That should be the character of our heart. Number 2, God's call may be confusing, but purposeful. Ayun. God's call may be confusing, but purposeful. Yan. Sabi sa Luke 1:31, And behold, you will conceive in your womb, and bring forth a son, and you shall call his name Jesus. Luke 1:34 says, Then Mary said to the angel, How can this be, since I do not know a man? Yan, hindi pa siya, wala siya sexual relations. Yun ang ibig sabihin nun. That's it. So, what are we supposed to know about this? Normal lang naman talaga magtanong si Mary, di ba? At saka, kahit si Mary, isipin mo, nagtanong siya, paano nangyayari yun, di ba? So, meron din tayong tumatakong ganun sa isip natin, yung praktikalan lang, paano mangyayari yun, imposible yun, di ba? Pero ang totoo niyan, faith doesn't mean no questions. Pag meron kang, when you walk by faith, hindi mo pwedeng sabihin na si Mary ay hindi walking by faith kahit nagtanong siya.
Kasi di ba kanina, ang sinasabi natin, Mary is a model of faith. Eh, kahit na in faith ka, pwede ka naman magtanong eh. Pwede ka magtanong kay God. And sabi ni God, call to me and I will show you unsearchable things that you do not know. So faith does not mean no questions. It means trusting God kahit hindi klaro ang lahat. Kaya nga may words na your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang sabi din sa Proverbs 3, 5 to 6, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, not some our ways, some of our ways, sabi all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Acknowledge natin lagi si God, di ba? Yung sa mga ano, meron akong mga nakikita live, acknowledge, gano'n sila ng gano'n. Ay, teka lang ha. Ako sa Thursday pa ulit. Oo nga, sabi ni Pastor, dire-diretso daw yung turo ko sa Thursday pa ulit. Amen. God is my reward. Ayun. So sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Doon nga tayo napunta, di ba? Ang sabi, your word is a lamp to my feet and the light to my path. So minsan, hindi logical ang plano ni God. Parang isipin mo, kung kailan mo pa nakilala yung mga tunay mong kaibigan, kung kailan ka walang, alam mo yun, kung kailan doon ka sa season na salat yung iyong kabadgetan. Pero God is always purposeful. Diba? Nalala ko kami ni Doc Pea, nagkakilala kami noon sa laboratory, sa ano, lunchtime na noon eh. Eh, akala niya, aalis ako. Parang something like that. Lalabas ako. Tapos, eh, sabi ko, dito ako magla-lunch. Sabi, parang wala yatang siya lunch nun. Ang nangyari, yung baong kong lentil burger, nabigay din sa amin. Nag-share kami. So, ayun, simula no, lagi na kami magkasama. Tapos tawa na kami ng tawa. So, sabi ko, alam mo yun, nakaka-bless na you find good friends. You find, godly. Doon ko nalaman na Christian pala siya. So, sabi ko, tingnan mo si Lord talaga, He puts friends in your path. For not only for encouragement, but for you to be able to for your friend to be able to speak life to you as well. So iron sharpens iron din. Hindi logical ang plano ni God, but it is always purposeful. At saka meron kaming, pareho kami extend, Pero ngayon, mga dentista na kami, di ba? Praise God. Making a difference in the lives of many by the assignment of the Lord. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Tsaka, sarap kasama ko si Bea ngayon kahit nasa online kami, di ba nakaka-bless. So, thank you, Lord talaga. So, nothing is impossible with God. Point number 3 na tayo. Luke 1:35 to 37. So, for with God, sabi doon, nothing will be impossible. For with God, no thing will be impossible. No thing, anything. For with God, anything is possible. So, name your anything, di ba? For with God, anything is possible. What is your anything, mga kapatid? Di ba? For with God, my bills shall be paid. It is not impossible. It is always possible. For with God, I will be financially stable. For with God, my children will be taught of the Lord and great is their peace. For with God, yung mga plans na nilagay niya sa heart ko, sa heart nyo, will come to pass. For with God, the word that God put in your heart will come to pass. The dreams and visions that God put in your heart will come to pass because you are hanging on to His promises. Kasi kung wala kang promises na hahawakan, kung hindi mo alam ang chapter and verse, yun ang dapat mong hanapin para meron kang may Daddy God, ito yung sabi mo, it will fulfill this for me, you said it here in your word, then He will remember, diba? He will remember. Tsaka God remembers naman talaga eh. Tayo lang yung lumalayo because God does not change. Ayun, Luke 1:35 says, and the angel answered to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Ang ganda.
And the angel answered and said to her, the Holy Spirit will come to you, will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. Yung lilim ng Panginoon, lilim ng kanyang pakpak ay nakaganyan sa iyo. Nakaganyan sa atin. Kasi yun yung ano yung overshadowing. He will overshadow us. So sa init ngayon, 'di ba? Super, sabi nga, super init. Napakainit ngayon, pero alam nyo yung lilim ng pagmamahal ng Panginoon is protecting us, I believe, from everything. So yung lilim niya is also His blood covering us. The blood of Jesus is covering us. Even from witchcraft of ano. Kasi nasa probinsya ako eh. Maraming mga pinaniniwalaan ng mga tao na mga kulam-kulam, yung mga ganyan. Pero I believe na, oh, they exist. But you know what? Weapons, there are weapons that you want to destroy us, but they will not prosper. Excuse me. Ayan. Weapons will be formed, but they will not prosper. Ayan. No weapon formed against us shall prosper. Yun ang sabi ni Lord sa kanyang salita sa Isaiah. Ano ba ito? Sino ba ito? True, they won't prosper. Opo. Ayan, sa Isaiah po yan. 45 ba yun? Paki-ano na lang. Nakalimutan ko yung address. Ayan, basta sa Isaiah 54:17. Yan. And the angel said to her, the Holy Spirit will come upon you and the power of the highest will overshadow you. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. O, di ba? Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. And God supplies the power for His calling. Naalala ko na naman kanina yung mga plans and purposes na nilagay ni Lord sa heart ko. Kasi lagi ko naiisip, Lord, paano kaya yun? Paano mangyayari yun? Pero alam niyo, wala namang imposible kasi pag nakadepende tayo dun sa kakayanan natin, talagang hindi natin kakayanin. Pero pag nakadepende tayo sa kakayanan ni Lord, doon tayo, naririnig niyo po ba ako? Ayan, doon tayo magpo-prosper kasi God will God will God is the one who orchestrates everything. Ayan. Sabi dito sa Jeremiah 32:17. Ayan, naririnig po ba ako ulit? Sabi dito, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth, and there is nothing too hard for you. Yun ang sabi. Then, ano pa ba dapat natin maalala dito? Kung si God ang nag-assign, siya rin ang mag-e-enable. Yan. Kung si God ang nag-assign, siya na mag-enable sa'yo. So, di ba? Thank you, Lord. Ginawa mo akong dentista. Ikaw rin ang magbibigay sa akin ng mga pasyente. Di ba? Kahit na taghirap, kumbaga, ikaw din ang magbibigay sa akin ng mga pasyente para dyan. Tapos, kung kinol, tinawag ka ni Lord sa isang trabaho, doon ka rin doon ka rin ipaprosper ni Lord. Kaya pagbutihin mo lang at lagi mong kukunin yung power sa Kanya. Kasi siya yung bibigay sa atin ng kalakasan. Sino pa ba, di ba? Okay. Kung hindi ka humingi ng kalakasan kay Lord, kanino? Ang hirap naman on your own, di ba? Kaya yung palitan mo na yung ano mo na on my own, hindi na yon. 'Di ba? Always unto the Lord. Ayun. So, number 4, a heart of surrender. A heart of surrender. Ayan, Luke 1:38 says, Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word.
let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Ayun. Umalis na yung angel. Nung sumagot siya na, behold behold the maidservant of the Lord. Sabi niya, I am your servant, Lord. Let it be to me according to your word. Parang sinasabi niya, sige Lord, I agree with your word. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Gawin niyo po yung sinasabi niyo. Gawin niyo po, nagsasabit po ako sa plan niyo. Ito yung turning point eh. Ito yung total surrender. So, hindi niya alam lahat ng mangyayari. But, she said yes. She said yes, and that means she's a faith woman, di ba? Hindi naman sabing the mother of faith eh. Mother of faith. She is a model of a mother of faith. So, hindi lang si Mary yun, si Grace din yun, Ate Melinda rin yun, di ba? Si Miss Ramshel din yun, si Sondra din yun, si Doc Bea din yun, yung mama din ni Doc Bea yun, si Grace din yun, si OG din yun, si Pastor O din yun. Kasi kahit na lalaki ka, meron kang maiintindihan dyan na may birth out si Lord sa'yo bilang isang tao. Kaya lang naman may genders eh. Kasi, di ba, yun ang purpose ni God eh. For us to multiply in the earth. But still, there is an internal part of us that is called to multiply. Kaya nga may tinatawag na men mentoring men. Di ba? You are called to transfer something to the earth, to the human race para ma-encourage ang body of Christ. So sabi sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. So holy and pleasing. So sabi nga, oiliness, char, hindi, joke lang. Oiliness is next to ewan ko. Basta, that our bodies be a living sacrifice. Matuto tayong hindi natin alam yung details. But faith is saying, yes, Lord, kahit pa hindi complete yung detalya. Kasi pag nandun tayo sa detalya, huwag mo na munang isipin yun. Ang importante, sumusunod ka at alam mo, unang-una, alam mo mahal ka ni God. Pag alam mo mahal ka ni God, alam mo na ibibigay niya sa'yo all in, all lahat ng kailangan natin. So, moving on. Number 5. Mary is a mother who worships. Sabi sa Luke 1:46 to 49, yan ang verse na yan. Sabi doon ay, my soul magnifies the Lord and my spirit has rejoiced in God my Savior. Another thing is, for he who is mighty, Luke 1:49, for he who is mighty has done great things for me and his holy name. She was grateful also. Kasi alam niya yung sa worship, nag-worship siya. Worshipper siya. Kung ikaw ay worshipper, naiintindihan mo that you carry the blessing. You are a carrier of the blessing. And when you are a carrier of the blessing, you are also a spreader of the blessing. Mas-spread mo yung blessing, maikakalat mo yung blessing. Hindi dahil sa magaling ka kumanta, o mahilig ka sa music, o kung may pera ka, namigay ka. Hindi yun. Meron kang carrier ng blessing na pwede mong ma-influence. You're an influencer. An influencer, a Christian influencer is a carrier of the blessing. And hindi mo kailangan may vlog ka para maging influencer ka. You can make a difference maker. Yan, you can be a difference maker because you are a worshipper. Diba? Nandun yun eh. Bakit ka nga ba nag-worship? Kasi alam mong mahal ka ng Diyos eh. Hindi yung Lord, I love you. Ano mas, I love you, I love you, Lord. Hindi lang yun. Okay naman yun eh. Pero bakit nga ba mahal mo si God? Kasi mahal ka niya. Diba? Mahal ka ng Diyos eh. Kaya mas malaki yun. Mas masarap yun tanggapin yung love ni God. Kasi nag-overflow. Ganun din yung blessing. Kasi yung blessing nag-overflow kasi alam mong mahal ka ni God. God designed us to receive, to be dependent on His love. Mas nafe-feel niya yun kapag nag, uh, tumatanggap tayo ng pagmamahal niya. Yung Bible nga lang, hindi mo mabasa ng buong, ito lang, yung buong Bible.
Eh, ito yung pagmamahal niya sa atin, yung word. Ang dami-dami nitong revelation, talagang bonggang-bongga. Kung meron pang word na higit sa bongga, yun talaga yun. Yun na yun. And sometimes, we do not have words to speak. And that's why we break out in song. Tapos kung hindi ka makontento sa pagkanta, itsacha mo pa, isayaw mo pa kapatid kasi ganun kasarap maging buhay sa pagmamahal ng Panginoon. Bakit nga ba feel ng Pilipino yung mag-videoke? Kasi alam nila yung love ni God eh. Sa iba hindi ko alam kung ano lang lasing ang kantahan pero ganun ang nakikita kong masayang quality ng isang Pilipino eh. Alam nila yung pagmamahal ng alam nila yung pagmamahal ng pamilya eh. Kung alam mo yung pagmamahal ng pamilya, hawak mo ang faith, yes. Hawak mo ang faith, kapatid. Eh, hawak mo din ang word. Pag hawak mo ang word, hawak mo na lahat kasi hawak mo si God and magkahawak kamay kayo. Yan ang bongga mo. Hindi lang hawak kamay, hawak niya yung buhay mo. It's, binigay mo na nga yung buhay mo sa kanya eh. Ano pa ba? Diba? So, ibig sabihin, hindi ikaw may-ari sa sarili mo. Kaya i-worship natin si God ng bonggang-bongga. Ayan. So, Mary is a worshiper. Hindi lang siya carrier basta ng blessing. She's a worshiper of God. Worship is her response kahit na challenging ang situation. So, tayo, hawak natin ang faith. Hawak natin ang word. So, ayan. Sabi niya nga dito sabi ni Lord sa si David ba to ang sumulat, Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times, and His praise shall continually be in my mouth. Tunay na ang faith ay may kasamang worship kahit feeling mo uncertain ang future. Pero I'm here to say to you that the future is sealed. Your future is sealed in the Lord. And you know the ending, di ba? You know, we should speak the end from the beginning that all is well. Maayos din ang lahat. So, tsaka maayos din talaga lahat because all is well. In the end, Jesus wins. Jesus still on the throne and Jesus is Lord forever. Ayun. Sa pagtatapos po, yan, ang sasabihin ko po sa inyo ay God chooses the humble. His plans may be confusing but purposeful. Nothing is impossible with Him. He is looking for a surrendered heart, and a life of faith leads to a life of worship. Ayun. A life of faith leads to a life of worship. A life of believing in speaking the word of God is a life of worship. So, ang tanong dyan, mga katanungan natin, tanong-tanong, tingin sa salamin, tsaka itong mga bagay na to sinasabi ko rin sa sarili ko ha. Unang-una sa sarili ko. Unang-una nakatulong talaga sa akin to. Sobrang na-bless ako habang inaaral ko to. Itong linggo na to ay napakadami kong assignment. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ako din naman ang makinabang. Tapos sa pag-share sa inyo. Yan. So, share nyo rin sa iba para pass the message lang. So, ang tanong, saan ka tinatawag ni God mag-surrender today? Saan ka tinatawag ng Diyos na magtiwala at mag-surrender kahit hindi mo pa fully naiintindihan. Tapos another thing is, are you willing to say, let it be to me according to your word, katulad ni Mary? Sige Lord, gawin mo sa akin kung ano yung bet mong gawin. Talagang I give my life to you, di ba? So, I gave my life to you, I gave my heart to you, bahala ka na sa broken pieces, bahala ka na sa mga pag-alinlangan ko, binibigay ko sa'yo. So, pag binigay na natin, huwag na natin kunin ulit ha. Kasi, binigay mo na, parang lolokohan lang tayo, di ba? Sabi ni God, ka ba? Binigay mo na, kukunin mo. Ayoko na, sabi ni God. Hindi na sinabing ayoko na, pero ang sinasabi ni God, ayoko na ibalik sa'yo yung binigay mo sa aking mga brokenness. Ang gusto ng ni God ay to make you feel better, to make you the best person, the best version of yourself that you can be. Ako din ganun. Gusto ko din yun eh. Kaya di ba? Kaya praise God. So let's pray. Thank you Lord for this day. Salamat Panginoon that we humble ourselves to you and thank you Lord for we rebuke confusion and we welcome purposeful things for us to understand every day. Thank you Lord that nothing is impossible for you and that
because we surrender our hearts to you and we welcome your word into our lives. Thank you, Lord, for a life of faith that is a sweet smelling aroma to you, Lord God. Thank you, Lord, for everyone that is here listening to your word, nakikinig po at tumatanggap na yung salita. Thank you, Lord, that we are all women of faith. We are all a reflection of Jesus in the earth. Thank you, Lord, that for pastors after your own heart who lead us with knowledge and understanding. Thank you, Lord, for this assignment na nakatulong po sa amin ngayong araw na to at magagamit namin, mababaon namin hanggang magkita-kita kami muli hanggang sa Thursday. Thank you, Lord, for your love and your blood that covers us, that overshadows every dark thing na seemingly trying to destroy us, but no weapon formed against us shall prosper. Thank you, Lord, for this time. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.